Ang laki ng katawan. Marami naman ako. Ito yung ibon ni Master Pogi. Ano, punong-puno yung muscle, oh. Kapalo. Bon Shih Tzu! Welcome back mga kalapatid. Maulan pa rin nga dito sa aming lugar mga kalapatid. Dahil nga sa hanging habagat. So pagka nga gantong maulan mga kalapatid, lagi kami naglilinis ng mga saluhan o mga poop tray. Kasi nga masamang ano yan, nababasa. Ayan o, ipag-bigay ang sakulam. Alam na. Alam na. Ayan, babali yan. Dito tayo sa mga flyer mga kalapatids. So ayan nga, patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa aming lugar. Basta nga maulan mga kalapatids, lagi kami naglilinis. Hindi namin hinahayaan na mababad yung mga dumi nila mga kalapatids. Kasi makakasama sa ating mga alagang kalapate. Kapag pinabayaan na madumi at nababad yung tae, sisingaw yung amoy, malalanghap ng ating mga alagang kalapate. So makakasama sa kanila yan mga kalapatids. So yan nga yung pinakamahirap na part pagka yung tinamaan ng sakit yung ating mga alagang kalapate. Kaya palagi kami naglilinis ng lop, lalo na pagka maulan. Tinatanggal kaagad namin yung mga dumi nila o yung mga poop nila mga kalapatids. Kasi nga natatakot kaming mababara ng tubig dahil sa ulan. So dyan nag-uumpisa yung ammonia. Pag tumaas yung ammonia, malalanghap ng mga ibon natin. Yan, umpisa na ng sakit yan. Isa nga yan sa pinag-uumpisa ng sakit, yung maamoy na lop. Dahil nga sa mga nababasang dumi nila, mga kalapatids. Hindi lang yung mga kalapate magkakasakit, pati na rin tayo mga pansier. Baka magka-problema din sa respiratory. So kaya lagi kaming naglilinis. Yan nga yung number 1 rule dito sa aming lop, mga kalapatids. Panatilihing malinis yung lop. So yan, ito nga yung aking mga flyer mga kalapatids. Pinakain ko na nga yan. Siyempre yung pakain namin dyan, walang iba kung hindi ang Kalapatids Breeder Mix by Ronald Gonzales. Maaga nga kami nagpapakain dito sa mga flyer para mabilis matunaw. Para mamayang tanghali, pag pinakawalan namin sila, gutom na naman sila mga kalapatids. Madali silang mapapasok. Sa umaga nga dito mga kalapatids, umuulan. Sana mamayang tanghali tumigil ang ulan para mapakawalan namin sila. So, halos lahat na nga sila mga kalapatids, pinagsasabay-sabay ko na sa pagpapakawala. Meron na lang isa na akong iniiwan. Yung isinole ng Santos Brothers, yung nadagit nila sa Anguno. Hindi namin sinasama sa paronda. Binuviewing pa namin siya mga kalapatids. Dahil Lunes nga ngayon mga kalapatids, ito yung binibigay ko. Kada Lunes, Nutrigano. Yan, produkto din ng kampiyon yan mga kalapatids. Hinahaluan ko to ng pulot pukyutan o honeybee. Sa lahat yan, kada Lunes, umagat hapon. Tama-tama nga ito mga kalapatids sa panahon na maulan. Maganda rin to sa mga respiratory. Natural antibiotic. So, konti nga lang ang pagbibigay nito mga kalapatids. Kasi nga ito ay concentrated. Sa una, medyo maninibago yung ibon nyo, pero pag nasanay, gustong-gusto na nila mga kalapatids. Doon nga sa mga gusto mag-order nitong Nutrigano na 1 liter mga kalapatids, i-message nyo si John Mike Silmar. Yan, Nutrigano. Pure oregano. Made in United Kingdom, gawa ng kampiyon. Dito naman tayo sa colony mga kalapatids. Medyo malaki na nga yung anak ni Akon. Yung anak ng maglolo. Yung isang inakay nga dito ay mapupunta kay Idol Eddie Alcaraz. Tapos ito na yung anak nung in-inbreed namin na Superfly. Ito anak ni Major Payne. Tapos dito may pisa na rin mga kalapatids. Anak ng brown. So, ito huling clutch na rin to mga kalapatids. Aawatin ko na rin tong mga magulang nito. Itong hen na to. Bali ang tatay nga nito ay si 8-pack. Tapos ang nanay niya ay si Forever 21. Si Forever 21 ay 21 place na MacArthur. Tapos inilaban ko ulit the following year sa PHA sa Old Bird. Nag-4th place siya sa Tacloban, Daybird. So yun nga si Forever 21. Yung nanay nito mga kalapatids. Bali nga itong hen na to mga kalapatids, nag-anak na rin ng 9th place sa Calbayog sa EDL OLR. Siya nga ngayon ang kapares ni Major Payne.
Bali ano yan, maglolo din mga kalapatids. Apo na nga ni Major Payne itong hen na to. O, dito ulit tayo sa 2x3 na cage. So ayan nga, iniintay ko na mamisa ito mga kalapatids. Itong parehas brown. Tapos pinarisan ko na nga yung ibon ni Master Pogi. Let's do physical. Physical. Bali ang nakapares dito mga kalapatids, 3 pares na imbrek pala. Oh. Ayan, puro imbrek. Ano kaya magiging kulay nito mga kalapatids? Yung parisan ng lock breed. Halos pantay yung mga inakay nila. Ayan. Oh. Ang laki ng katawan. Marami yan ako. Ito yung ibon ni Master Pogi. Susumpa rin niya. Ang laki ng katawan. Pinagsumpa namin to, katulad nung amo niya, ni Master Pogi. Let's do physical. Physical. Pero, punong-puno yung muscle, oh. Kapalo. Dati yung kaparis ito, mga kalapatids, yung SBR. Ito nga yung tatay ng Miss Kikas. Ngayon, binago namin yung pares. Pinarisan ko ng imbrek. Ito nga yung ipinaris ko ngayon sa kanya. Bali ito, imbrek ko naman to. Ako na nag-breed. Yung isa, si Master Pogi. Meron nga kaming kanya-kanyang lahi ng imbrek. Ngayon, pinagsama ko yung lahi ko tsaka yung lahi ni Master Pogi na imbrek. Bali to, may pasok ng imbrek, bupalo, tsaka ng lepetit na Jimmy Gunn, yung bigay sa akin, yung Lady Lepetit. May lahi nga to. Tapos, ngayon, ipaparis ko siya sa ibon ni Master Pogi. Bali, 3 dugo ng imbrek, magkakaiba. Master Pogi na imbrek, Jimmy Gunn, tapos yung imbrek ko. Tingnan natin kung ano yung magiging inakay nila, mga kalapatids. O, ganun din to, maganda din ang muscle. Mas madadagdagan ng muscle. Dahil nga yung, imbrek ni Master Pogi, maskulado, nag-gym. Let's do physical. Physical. Chinek nga namin yung mga itlog nito, mga kalapatids. Itong Alphonse ay walang similya. Mas nauna nga itong ng itlog kesa dito sa SBR. Yan. Ayan, dapat maitim na yan. So, tatanggalin na namin itong itlog niya, mga kalapatids. Para nga umitlog ulit sila ng bago. Ayan, Ayan, maitim na yung itlog. Ayan. Sinilip nga namin sa ilaw to, mga kalapatids. Meron silang similya, may mga ugat-ugat yung itlog. Medyo masungit si SBR. Yun nga lang update dito, mga kalapatids, sa aming lop. Pogi, sige na. Sumayaw, Pogi ka ba?